Pero ito po yung scripture na atin pong gagamitin for tonight. Ito po yung scripture na paulit-ulit na tinanong ko sa Lord kung ano ba, Lord, ano ba yung gusto mong i-share. Ayan. So, nasa Proverbs 31 po tayo. Ayan. Mag-share lang po ako ng screen para po, may reference lang po tayo. Yan. I believe nakikita na po So, dito po, yan, siyempre, Happy Mother's Day sa ating lahat, mga ina. Ayan, bago po tayo magpatuloy, hayaan niyo po manang mag-start po ako sa isang prayer upang magabayan po tayo ng Lord sa gabing ito at maihayag po yung kanyang mga salita lang. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Maraming salamat, Lord. At muli mo kaming binigyan ng time upang magkasama-sama, magkatipon-tipon ng aking mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa bawat araw na bilang ilaw ng tahanan, Lord. Malayo man kami sa aming mga pamilya. Nagagampanan namin patuloy, Panginoon, yung mga bagay na dapat namin gampanan sa aming mga anak. Sa tulong mo, Lord, God, maraming salamat kung kami lang po ay naiiksi ng aming mga kamay upang sila ay abutin. Ngunit sa iyo, Panginoon, walang imposible. Maraming salamat, Panginoon, sa wisdom na nais mong i-share ko sa aking mga kapatid. At nawa, Panginoon ko, patuloy mo akong gabayan. So, ikaw po ang maihayag sa gabing ito, maitaas, Panginoon ko. At nawa, samahan mo at bigyan ang bawat isa ng kanilang revelasyon, Panginoon ko, patungkol sa aming tatalakayin ngayong gabi. Maraming salamat, Lord. Cover us with your precious holy blood, lalo na po yung mensahe mo, Panginoon, naway hindi ito nakawin ng kalaban. Maraming salamat, Lord. We give you the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen. So, maraming salamat, Lord. Sa pagkakataon, muli, it's been a long time po nung last time na nag-share po tayo at as usual, minerdo tayo, pero ang Diyos ang bahala. So, tayo po ay dumako, sa ating scripture sa Proverbs 31 verse 1 to 31. Ito po ay may title na, ayan po ang ating scripture. Ito po ay may title na God's Purpose for You as a Woman. Dito po kasi sa chapter na ito ng Proverbs 31, mababasa po natin kung paano ang responsibilities ng isang nanay, ng isang ina sa kanyang anak. Mababasa din po natin kung paano ang puso ng isang nanay po, yung naisin natin kung paano lumaki yung anak natin, kung ano yung mga bagay na nais natin gawin para lang mapabuti sila, no, maging God-fearing, no, magkaroon sila ng magandang future, nakilala ang Diyos, siyempre. So, siyempre, bilang nanay, iba-iba po kung paano natin pinapalaki yung mga anak natin, kung paano natin sila dinidisiplina. Iba-iba yung mga naranasan din natin bilang isang magulang. Mula nung time na nalaman natin, no, yung feeling natin, nung time na nalaman natin, no, positive, no, kahit walang pregnancy test noon, basta na-delay ka, di ba? Parang gano'n yung nararamdaman mo. So, magkahalo po, alam ko, lahat tayo, merong natutuwa, no? Merong excited, kasi panganay, di ba? Merong nininervyo, di ba? Merong nako-confuse, ano ba ang dapat kong bilhin, di ba? Yung mga ganitong, mga ganitong eksena nung time na malaman natin tayo ay buntis, no? Ang iba question mark, buntis ako, parang hindi ka maka-move on, no, na magkakaanak ka na. Meron din namang takot na, paano ko siya palalakihin? Paano ko ibibigay yung pangangailangan niya, di ba? So, meron pong mixed emotions na bilang isang individual, no, normally nararamdaman natin during the day, nung time na yon na nalaman natin na magkakaanak na tayo. So, dito po, sa God's purpose for you as a woman, malalaman natin kung ano po ang mga characteristics ng mga ina, no? So, I believe po, kaya ibinigay ng Lord yung Psalm 118, ayan, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay,
Psalm 180, nabanggit po yan ni Ma'am si kanina, verse 10, no, verse 24, no? This is the Lord has made, no? Ano po yan sa atin? Familiar po tayo dyan. We will rejoice and be glad in it. Kasi una pa lang, ang gusto ng Lord, no, may mensahe na pala ang Panginoon sa atin dito. Umpisa pa lang, yung time na yon na malaman mo, na buntis ka, of course, no, ang gusto pa lang ipahatid sa atin ng Panginoon, ano man ang pagdadaanan mo bilang ina, ano man ang mangyayari bilang ina, ano man ang marating mo bilang ina, no, kailangan andun yung joy, andun yung glad natin na binigyan tayo ng anak ni Lord, no, na kasi hindi naman tayo bibigyan ng anak ng Panginoon na wala siyang nakaplano. No, everything has a purpose sa Panginoon. Hindi ka rin niya ginawang magulang ng batang ito kung hindi rin yan wala sa plano ng Panginoon. So lahat under the sun nga, di ba? May purpose para sa Panginoon. So lahat po ng nangyayari nga ay hindi aksidente. Lahat nakaplano sa Lord. No, mayroon po sa buhay natin na i-highlight ang Panginoon. Ito po ay magiging malaking bahagi ng ating buhay tulad po ng ating mga anak. So dito po sa Proverbs 31:130, kung binasa niyo na po ito, I believe meron na sa atin ang nakabasa nito at paulit-ulit nang nabasa. Pero kung titignan po natin, dun pa lang po sa verse 2, no? Dun po sa verse 2, sabi niya, anak, ipinanganak ka bilang sakot sa aking mga panalangin. No, may mga magulang po kasi or nanay na matagal sila bago nagkaanak, matagal na silang nagkaasawa, no? Pero hindi sila agad biniyayaan ng anak. So andun po yung talagang tiwala sa Panginoon, yung prayer, no? Yung halos yung iba na hindi Kristiyano, alam naman natin yung ibang hindi nakakakilala sa Panginoon, may mga ginagawang pupunta ng ubando, sasayaw, which is hindi naman talaga kailangan. Ang kailangan lang talaga natin is trust to the Lord. No, hindi naman kailangan yung mga ganitong bagay na mag-aalay-alay ka. No, kung kilala lang po nila at may tunay na relasyon sila sa Panginoon, no, yung trust po talaga sa Lord at nalalaman nila na ang bawat buhay na binubuhay ng Panginoon dito sa ibabaw ng mundo ay may purpose talaga. Hindi po nila kailangan gawin yung mga ganito eh. Di ba? Hindi na kailangan. Kaya lang po, ang iba kasi ay hindi pa nakakakilala sa Lord. So they believe kung ano yung napagisnan nila nung nagkaisip sila sa mundong ito is ganun pa rin. No? Somehow, no, lagi nating nire-remind yung mga anak natin, no, mababasa natin sa susunod na verse po from 2 to 9, no, we want them to be a good person. Siyempre lahat sila, no, kaya mababasa po natin dito sa from verse 3 hanggang 9, ito po ay paalala ng isang ina kay Haring Lemuel. Dito po kung paano natin, no, sinasabihan, no, binibilinan, no, ang ating mga anak. Ganon din po ang bilin ng kanyang ina kay Haring Lemuel. So dito po makikita natin kung gaano katalino ang Panginoon nung i-create niya ang isang mother. Kasi po bakit? Makikita natin yung flexibility ng intelligence ng isang ina. No? Makikita natin kung gaano ka-brave ang isang ina, no, na amazingly, kahit na nasasaktan tayo dahil sa mga anak natin, may mga nagagawa sila or may mga nakukumit silang mga bagay na napapaiyak sa atin. No, na lumuluha tayo, nasasaktan tayo, deep inside, naka-smile tayo pero deep inside ang sakit kasi anak natin sila eh. Pero no, napaka talino ng Panginoon na ginawa niyang flexible rather pati yung feelings natin na ngayon galit tayo, later on tayo pa bilang magulang ang magsasabing anak sorry ha napagalitan kita or sorry anak ha napalo kita kasi we love them, no? We love them. Kahit naman sino, no, walang ina. Sabi nga, Mrs. Liza doon sa awit niya, walang isang ina, no, ang makakatiis sa kanyang anak. No? Walang isang ina kahit ilang beses magkamali ang kanyang anak, no, tatalikuran siya. Wala. Ako po siguro, for some reason, nalalaman natin na may mga inang iniiwanan yung mga anak nila. Most probably, no, na may reason, may dahilan sila. We never know. Kasi wala tayo dun sa shoes na suot nila, no? Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila
hindi natin alam kung anong nangyari. But then, may mga rason sila na hindi natin alam. So, sabi nga ng Lord, wala tayong karapatan para mag-judge. All we can do is, ipag-pray natin, no? Itaas natin sa Panginoon. Kaya naman natin silang tulungan sa prayer nga lang. Kasi doon sa sitwasyon bilang mag-asawa, wala po tayong right para mag-interfere dun sa ano man ang problema nila. So, bilang isang magulang din po, alam ko at I believe nasasaktan din sila dun sa mga ganitong desisyon. Wala lang talaga silang choice. Kasi nga po yung iba hindi nakakakilala sa Panginoon. Unlike po sa atin, no, dito po sa pag-aaralan natin, makikita natin yan kung ano ang pagkakaiba ng isang magulang. Normally, ng isang magulang no, na hindi Kristiyano at isang nanay na isang Kristiyano. So dito po, yung pagbibilin po kasi ng magulang ni Haring Limuel sa kanya, no, nais na talagang yung pinapaiwas niya si Haring Limuel sa pera, no, sa pera, paggamit ng pera. Kasi, for example, no, sabi niya dito, huwag mong sayangin ang iyong lakas at pera, sabi niya, sa mga babae sapagkat sila ang dahilan kung bakit napapahamak ang mga hari. Nakikita po natin sa mga days na ito, kahit yung mga mga teenagers pa lamang na minsan nakakalapit sila sa atin, baka naman kasi may nililigawan ako, yun agad, no, pag nandiligaw, i-gift nila, or pag nasaktan naman, hihingi ng pera. Ano gagawin mo sa pera, anak? Malalaman mo, lasing yung anak mo. Ang hirap po, bilang isang magulang na makita mo yung anak mo nasasaktan. No, ang hirap malaman mo na yung anak mo rejected. Ito po ay isang realidad ng buhay. Ang hirap na malaman mo yung anak mo ayaw ng kanyang biyanan. Di ba? Naranasan po kasi natin na ayawan din. So para sa atin, once na yung anak natin is nagkakaroon ng ganitong problema, syempre bilang ina, na nagkakaroon din po ng kurot sa puso natin ang mga ganitong sitwasyon. So, sabi niya po dito, sapagkat kapag nalasing na sila, sabi niya kadalasan ay nakakalimutan na nila ang kanilang tungkulin at hindi nila nabibigay ng katarungan ang mga nasa pagitan. So yung anak, yung isang tao po kasi pag nalalasing, ayan, nakakagawa ng kasalanan sa sarili. So bilang isang magulang, no, ayaw niya dahil si Haring Limuel, siyempre, masisira yung reputation, he is a king, no? Sa atin po kasi, para sa atin, sila naman yung mga, no, mga mahal natin sa buhay na ayaw din natin silang magkamali. No, kung babasahin po natin, makikita natin dito kung gaano kagusto ng ina ni Haring Limuel na maging mabuting bata siya. Siyempre, sino ba namang ina ang gustong malaman na yung anak mo, ganito, ganyan, di ba, mapapaaway pa po tayo. So, purihin ng Panginoon, kasi kilala natin ng Lord, no, nakaka-encounter man tayo ng mga ganitong salita-salita, no? Hindi na natin sa masyadong pinapansin kasi alam natin na Diyos naman ang magbabago sa lahat at kaya namang solusyonan ng Diyos ang lahat. So, dito po, itakal naman po natin, no, yung responsibilities of a mother. Siyempre, number 1, andito po, ayan, nasa screen po natin, to love. No, hindi lang naman tayo kung create ng Panginoon para maging asawa lang. No, maging display lang sa bahay. Mag-make up every time na gusto natin. No, matulog lang, magpalamuti sa bahay. Ginawa po tayo, created tayo ng Panginoon kasi may purpose po tayo. For example, ayan, ito po is based sa realidad ng buhay. Responsibilities po bilang isang ina. So love, of course. Kung kahit, sabi nga nila, kahit anak wala ka ng kakampi, andito ako para sa'yo. Diba? So bilang isang magulang, pinapakita natin sa ating mga anak na kailangan nilang ma-feel. Hindi lang yung may nanay sila, kundi may bahay sila, may home sila na inuuwian, no? Kailangan ma-feel ng mga anak natin, no? Pinapa-feel ng mga anak natin bilang magulang yung accepted natin, ano man sila, kahit hindi sila accepted ng ibang tao. Tayo bilang magulang, ano man ang kinalabasan nung anak natin nung time na lumabas siya,
yun ay agad-agad nating ine-embrace. No? Kung napapangitan yung ibang tao sa kanya, we have to let them know na ikaw ang pinakamaganda para sa akin. No? Na naaano natin sila, parang pinapaluwag natin yung nararamdaman nila na kahit ayawan sila ng buong mundo bilang isang nanay, no, andun tayo to embrace everything about them. So nakikita po natin, no, to love, kinreate tayo ng Panginoon para mahalin pati yung asawa, mga anak, kahit yung ibang tao naman, no? Laging sinasabi ng Panginoon, mahalin natin ang isa't isa, even your enemy. So bilang isang nanay, siyempre, we have to be a good example, lalo na sa mga anak natin. So dito po, another responsibility sa kay mother, yung security. Siyempre, kasama yung shelter, yung food, yung kinakain nila everyday. Hindi lang po kasi dito ang ama, ang madalas po kasi kailangan susuporta yung tatay. Actually po, ano man ang kayang gawin ng tatay nowadays, kaya na rin gawin ng mga nanay. Yung mga single mom, diba, nabubuhay nga yung mga bata na walang tatay eh. Diba? Nabubuhay na, natutuloy nga, nakakapagtapos ng single mom ang nagpatapos. Ang dami nang nagagawa ngayon ng isang nanay dahil responsableng nanay sa no, hindi napapabayaan yung mga anak niya. Kahit na walang karpintero sa bahay nila, minsan nakikita natin yung nanay na ang pumupukpok. Ganyan po ba? No? Ang dami. Napakatalino ng Panginoon na ginawa yung flexibility ng isang mother. No? So dito po, kasama yung necessities, clothing, no? Kasama yan. Yung mga medical care, no? Ang nanay po talaga ang unang-unang nakakaisip sa mga ganitong bagay. No, tapos po yung protection from harmful things. Ito, yung, wag ka dyan. Di ba? Pag baby ka pa, wag ka dyan. Mga paalala. Pagka teenager ka na, sinasabi ko sa'yo, pag uwi-uwi mo na ang gabi. Amen po ba? Di ba? Realidad ng buhay yan. Yan po ang normally responsibility ng isang magulang. No, ilagay po natin na ito ay isang hindi Kristiyano, ha? Ito po ay isang talagang responsibility in reality ng isang magulang. No, madalas kapag teenage, no, ng mga bata, ayan, sino yung mga kaibigan mo, sinong kasama mo, saan ka pupunta, di ba, ano oras ka uuwi, so tayo po hindi makakatulog hanggat wala pa sa bahay yung mga anak natin. Di ba, madalas ganyan ang isang magulang. So kasama pa po dito, ang dami pala nating responsibility bilang magulang. This a positive attitude. Kasi dito po, minsan kasi pag may bata na medyo naging negatibo sa tingin natin, ay siguro ito hindi tinuro maayos ng nanay niya, ng magulang niya, di ba? Napupulaan po agad yung magulang. Nagre-reflect agad sa magulang kung ano yung naging attitude no, ng bata. No, nakikita po natin, parang kahit walang ginawa ang magulang dahil doon sa attitude na pinakita ng bata. Minsan po kasi may mga magulang na sa sobrang busy nila sa trabaho, no, dahil kailangan nilang na i-sustain yung pangangailangan ng mga bata, lalo na kung ang mother po ay working mom, no, minsan nasa-set aside yung mga ganitong sitwasyon ng bata. Hindi po napapansin na nag-iiba na pala ang growth ng anak nila dahil sa kabisihan, no? Parang nakakalimutan na may obligasyon pala sa para baloktutin, no? Ituwid yung mga kabaloktutan, baloktutin yung mga katwiran na hindi tama. So, nagkakaroon na po ng parang nagkakaroon na ng gap between the mother and the child. No, pagka ang isang working mom ay sobrang busy, di po ba? So, nurturing, siyempre kasama po dito. A mother should provide emotional support, no? Moral values, no? Teach her child to grow into a responsible person. No, nurturing. Ito po yung days na dito na natin sila pinagsasabihan, no? Ine-explain sa kanila yung bagay-bagay, no? Lalo na pag huwag mo na mag-asawa ng maaga, anak, kasi di ba wala ka pang trabaho. Pag tapos ka na, may trabaho ka na, di ba? May mga ganyan. So ito po yung mga normal na responsibilities ng magulang and discipline. Pinaka-importante. She should maintain disciplined lifestyle in her household. Also connecting, caring, and connecting to others in a good way.
no? Ito po, dito pumapasok yung kung paano tayo makipag-socialize, kung paano nila tayo i-align pagdating doon sa pakikipag-socialization sa ibang tao. So, doon po sa mga responsibilities na ito, no? Kung titignan po natin, isa ka lang, pero ang dami naman, di ba? Minsan, ganyan po ka-multitasking ang mga mother. Kung i-base po natin sa scientific explanation yan, mas mabilis pong ma-develop ang ability, ang mind, ang IQ ng isang babae sa lalaki. Pansinin niyo po, few among the father na nakikita ko na nakakagawa ng multitask pero hindi katulad ng pagiging multitask ng isang nanay. Ganyan po ba? Nakakagawa sila, yes, ng sabay-sabay, pero yung yung um, one, two na house chores, pero ang nanay, tingnan niyo po, naglalaba, nag-aalaga, at the same time gumagawa ng dede, no? Ganun po ka multitasking ang isang nanay. Pag binasa po natin yung buong Proverbs 31, doon po natin makikita ang, sabi nga po dito, ang mabuting asawa. Ayan. So, ang mabuting asawa. So, na-compare ko lang po, nung time na si Moses ang ipinanganak, no? Naman po alam ng magulang niya, ng nanay niya, Hindi po naisulat doon sa kwento ni Moises na gagamitin siya ng Lord paglaki niya. 'Di ba? Hindi po nakalagay, hindi po natin mababasa. Pero tingnan niyo po dahil papatayin yung mga bata noon, tignan niyo po ang puso ng nanay niya. Wala po siyang idea kung ano ang pwedeng mangyari sa buhay ng anak niya. Basta ang alam niya, kailangang mabuhay ng bata. Nakita niyo po? Um, Actually, yung pagbitaw niya, paglagay niya doon sa basket kay Moises, no, po pwedeng, paano kung tumaob yun? Di ba? Pero ang Diyos kasi, andun siya gumagabay siya. No, wisdom pa rin galing sa Panginoon na nung time na yon, andun yung anak ng paraon, no? Ang galing lang ng Panginoon. Nakaka-amaze talaga. Kasi hindi naman po nakalagay na kinausap siya. Actually po, ang pinaka-godly talaga na pwede nating ma-compare dito as a godly mother is si Mama Mary. No, si Mama Mary, ang nanay po ni Jesus Christ, of course. Siyempre. At dito po sa mga responsibilities na ito, yung nanay po muna ni Moises. Kasi wala namang, hindi katulad po ni Mama Mary, nagpakita ng isang angel. Amen? No? Wala po gumanyan sa kanya. Pero yun ang naisip niya na mas magiging magandang way para mabuhay si Moises. Bilang magulang, ganun po tayo, sacrifice talaga. No? Katulad po ng mga nagpapaampon. For example, no, yung ibibigay nila yung bata kasi alam nila na mas may brighter future yung bata doon sa pagbibigyan nila. But still, nakikita po natin, no, hindi pinagdadamot yung biological mother. Katulad po ng ginawa ng Panginoon kay Moises nung time na siya ang makuha ng prinsesa, no, yung nanay pa rin ang nag-alaga. Pansinin niyo po, yes, hindi alam, no, hindi alam na siya yung ina, pero pinagkaloob pa rin inallowed yun ng Lord. I believe, inallowed yun ng Lord na ang nanay niya pa rin ang mag-aalaga sa kanya. Katulad lang ng nagpaampon, hindi pinagdadamot sa biological mother, no, sa biological parents. So kung i-compare po natin, yan po ang nangyari nung si Moises naman ang pinanganak. Kasi kung ako, ilalagay ko sa basket yung anak ko, ay para namang, 'di ba, kahabag-habag. Kaya lang naman papatayin siya. O mamili ka ngayon, parang ganon. So dahil ang Diyos gagamitin niya si Moises ng pagdating ng panahon na siya ay magkakaroon na po ng isip, no, yung kinaloob talaga ng Panginoon na gano'n ang mangyari. Andun ang prinsesa, yung nanay pa rin niya ang nag-alaga kasi mothers knows best, sabi nga nila. Siyempre, gusto ng Lord na lumaki pa rin siya doon sa piling ng kanyang ina. Sino bang magulang ang nais malayo sa kanyang anak? No, kaya napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa point na yon. So dito po step naman po tayo doon sa purpose. Ayan, sa layunin. Bakit merong sinasabing spiritual mother? Ayan.
No? Merong biological parent, dun po tayo sa responsibilities. Ngayon, dako po tayo sa ating mga spiritual mother. No? Ano po ba ang purpose ng mga spiritual mother na ito? A godly mother, so punta po tayo doon sa actually doon po sa Proverbs 31 from 10 to 31, mababasa po natin dito ang mabuting asawa. No, mababasa po natin dito na mahirap hanapin ang mabuting asawa higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Doon po lang sa verse 10 makikita na natin kung gaano ka-genuine na lang yung isang asawang mabuti. No, kasi higit pa sa mamahaling alahas. Just imagine, pag sinabing higit pa sa mamahaling alahas, you are priceless. No, lalo na kung number one, a godly mother is a servant. No, dito po makikita natin a godly mother, no, is a servant. Sabi po dito, wait lang po may kodigo po kasi tayo dyan eh. Sabi po dito, i-open ko lang po yung aking notes. Ayan. Sabi po dito, a godly mother is a servant. So sabi niya, she doesn't live for herself, but for others. She serves her family, ayan, following Christ's footsteps. She doesn't serve for reward or when it's convenient. So, narinig po natin, hindi siya yung nanay. So, ito po, i-ano natin. Ito po kasi yung mga spiritual mother natin na ito, no, nakikita po natin, nagpupuyat yan. Kapag halimbawa, meron merong gawain, nagpupuyat sila. Like tulad po ni Ma'am Shino, lagi siyang online. Lalo na pag magme-mensahe siya, no, palagi po talaga siyang puyat. Totoo po yun. Halos ang tulog niya 2 hours, 3 hours kasi po inaayos niya yung mensahe at nais niyang ilatag ito ng maayos. So nakikita po natin, hindi siya nagsaserve lang conveniently, nagsaserve po siya ng kahit walang reward kasi gusto niya to serve the Lord. So, a godly mother is a servant. Wala pong pinipili. Wala pong inaantay na kapalit. Mag-serve ka kasi gusto mong sundan yung footstep ni Jesus Christ. Yun ang dahilan mo. Kasi gusto mong maging Christ-like. Gusto mo ng eternal life. Gusto mo ng, di ba? Ganon po ang mga dahilan. Hindi dahil papasok ako kasi baka, 'di ba? Baka mapansin ako doon, 'di ba? May mga ganoon eh. Ay, papasok ako doon kasi ito yung magmemensahe. Minsan po kasi ganito ang nagiging reason natin. So a servant, a godly mother is a servant. Pag sinabi pong servant, alipin ka ng Diyos. Ibig sabihin, wala kang rason, wala kang idadahilan para hindi mo magawa yung mga gusto ng Panginoon sa iyong buhay. So number 2, she prays and reads the Word of God. Oh, I believe lahat po tayo dito nagbabasa na ng Bible, no? I believe lahat po tayo dito may mga verses na po tayong alam, no? Sabi dito, this is not occasional practice but has become the obeys God, give her home an atmosphere of freedom, welcome and love because she is not stressed by worry. Even difficulties at home cannot disrupt that peaceful atmosphere for long. So dito po dahil sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, yung pong dating nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, ang dami nating worries ang dami nating stress, ang dami nating iniisip paano yung ganito ganyan, no? Parang mas nagkakaroon na ng space sa buhay natin yung pag-aalala compare doon sa pagiging peace of mind. Pagkakaroon ng peace of mind. No? She prays and reads the word of God. Ito po i-example po natin dito ang mama po si Mama Mary. 'Di ba? Yung obedient niya no. Siya po ang good example, ang talaga example as a godly mother. Kasi pinrotektahan niya ng maayos, sumunod siya ng maayos, yung obedient niya sa Lord is andon. So kung hahanap po tayo ng example bilang isang magulang, ito po ay ang mama ni Jesus Christ. No, mababasa po natin yung kwento niyan sa Matthew. No, nung sinabi po ng angel, hindi man siya si Joseph nga, di ba? Nung may malaman siyang mabubuntis, parang
'Di ba? Parang nagkaroon ng doubt, pero kinausap nga siya ng angel din sa panaginip niya, 'no? Pero si Mama Mary po ano talagang bilang isang ina minahal niya talaga ang ating Lord. So sabi po dito, she prays and reads the word of God. Ayan, self-check, naniniwala po ako na ang bawat isa is prayerful na ngayon. Ayan, may prayerful life na po tayo. Ano, a godly mother, she is forgiving. No? This is essential for every follower of Christ and is clearly taught in the Bible. No? Madalas po natin nababasa ang forgive, forgive. Madalas pong mensahe na naririnig natin sa gawain na magpatawad ka ng totoo, magpatawad ka sa mga taong nagkasala sa iyo para patawarin ka rin ng Diyos, 'di ba? Nasa salita po ng Panginoon natin 'yan. So, kung tayo po may bigat pa sa puso, ayan, tingnan po natin. Sabi niya po, a godly mother, she is forgiving. Parang hindi na siya tumitingin kung gaano kalaki ng kasalanan ng tao sa kanya, mas tinitignan niya na kung ano ang tingin ng Diyos sa kanya, 'no? And then, number 4, a godly mother, she has an attitude of persistence. When something needs to be accomplished, she knows what requires and keeps working until it is finished. 'Di ba? Instead of waiting of someone else to do it, she jumps into complete task. Tingnan niyo po madalas po yung minsan sa mga ministry po kasi nakakahiya, 'no, nakakahiyang mag-ask ng favor lalo na kung ito po ay isang task na alam naman nating medyo maaabala yung tao, 'no. So yung mga godly mother, mga mother natin spiritual, 'no, like yung mga pastora, like ayan si Ma'am Shi minsan sila na po yung gumagawa kasi iniisip nila, "Ay baka busy ito," 'no? Mas nila yung sarili nila na tapusin nilang mag-isa, 'no, kaysa makaistorbo po sila ng kanilang mga disciple. Totoo po 'yan. Kasi minsan may mga bagay na kahit gusto mong iasa iba, mas inaalala mo na maaabala sila. So, pagpuyatan mo na lang. Parang gano'n po ang nagiging dating. 'No, kasi para naman 'yan sa Lord. Iniisip ko agad kasi gusto ko maging best yung para sa Lord, kaya ako na lang ang gagawa kaysa ma-delay. May mga ganitong thought po yung ating mga pastors, mga pastora na tumatayo po sa ating mga pulpito kasi nagme-meditate po 'yan. Siyempre minsan during meditation po nila 'no, may i-a-ask silang trabaho 'no, may i-a-ask silang, task sa isang disciple, minsan yung disciple na busy, hindi nagawa. For the next time na mag-a-ask po sila ng trabaho minsan parang hesitant na kasi nga hindi nagawa nung una. So, a godly mother 'no, may attitude po silang persistence, 'no. Ito po yung even sa prayer, 'pag kayo po ay may, spiritual mother, pagdating po sa prayer lagi kayong andon kasi persistence din po sila pagdating sa pananalangin. Maniwala po kayo. Kahit na hindi po nila sinasabi sa inyo na pinagpe-pray kita, andun po kayo sa prayer nila kasi hindi na kayo makakalimutan. Lalo na kung ang connection niyo po is hindi lang siya bilang magka-church, hindi lang siya bilang magka-sister, 'no? Yung connection po kasi is deeper than that, 'no? Lagi po kayong nasa thought ng isang spiritual mother pagka talagang kayo po ay parang pinag-partner ng Lord. So next po, ayan, malapit na pong matapos. A godly mother, sabi po niya, she trusts God in everything. Ayan, 'pag nakakausap po natin yung mga mga pastora natin, yung mga spiritual mother natin, laging sinasabi, "Taas mo sa Diyos, i-pray natin, ipagpe-pray kita." 'No, kasi po sila malaki, talagang everything inaalay ina sini i parang, um, nila yung mga bagay na sa Diyos nakataas. Hindi na yung nag-uubos pa sila ng energy. Oo nga naman, lagi nilang sinasabi, kahit ubusin mo pa yung energy mo kung ayaw 'di ba, kung hindi iloloob ng Panginoon sa'yo, wala ka rin namang magagawa. So, ang tanging maririnig po laban, eh? Oo, hao, 谢谢. Hao? So, ayan, maririnig po natin um,
magpe-pray po sila. Ayan, yung mga prayer na ganyan ang maririnig lang po natin sa ating spiritual mother. So next po, babasahin ko na lang yung slide ko po na iwan sa ano. She is a mother. Sabi po niya, a godly mother is laupan siya is generous. Generous, ayan. Si Ma'am po yan, di ba? Godly mother. Ako po, no, nung mini-meditate ko po ito, talagang naano ko na si Ma'am kasi hindi naman po sa pag-aano, alam ko na madami siyang inaabono. Madami po siyang naaabono dyan sa mga tinutulungan. No, hindi ko po siya tinataas. I still praise the Lord for everything. No, I still nilalagay ko sa kamay ng Panginoon ang lahat. Pero sinasabi ko lang po kasi bilang spiritual mother ko, alam ko po kasi yung nangyayari. So dito po yung pagiging generous, alam ko totoo yan. Ang dami niyang problema ngayon dahil sa pagiging generous niya. Generosity ang naglagay sa kanya kung ano man ang problema niya ngayon. So nakikita po natin even sa pagta-tithes, ganyan, sa mga may kilala din po akong pastora na halos ubos yung sahod niya. Nagbibigay po talaga sa church. So yung pagiging generous po, ayan. Pagta-tithes natin, I ayan. wash your Ay clothes. godly mother po ba tayo? Ayan, mag-tithes na tayo ng maayos. So generous po pala, Generous po pala. So, ito. And then, sa number 7 po, a godly mother. Ayan. She is obedient to God. No? She is See? obedient to God. It's iron. Kung ano po yung mga bagay, no, Just na leave it. sinasabi or mga salita ng Diyos, ginagawa niya. No, mas ginugusto po niyang nagkakaroon ng tahimik na buhay. At sumusunod na lang sa Panginoon kaysa makipagtsismisan sa kapitbahay. Yan, di ba? Tapos nakikita po natin na kung sinabi ng Lord, yung pagcha-church, ayan, andyan siya. Pag-worship, yung pagde-devotion po, i-add nyo na, kasama yan sa obedient na dapat natin gawin bilang isang, no? Kung tayo po ay totoong Kristiyano na, kasama po yan. No, kasama yon. So, next po is, she is an encourager. Ayan, hindi po discourager. Encourager, ibig sabihin, tayo po ay dapat na nakakahikayat. No, nakakahikayat, hindi nakakainis. Ayan. Dapat yung mga taong nakakausap po natin is na-encourage natin sila. For example, nilalapit natin sa kanila yung mga bagay na, andyan ng Lord, huwag kang maano. Nawa, maramdaman po nila, no, na sincere tayo doon sa sinasabi natin. Kasi minsan, may mga bagay na gusto nating ilapit yung kapatid, no, gusto natin siyang patanggapin. Ang problema naman, yung nakikita sa buhay natin kabaliktaran, paano po natin sila mahihila sa Panginoon? Medyo mahirap po 'yon, no? Medyo mahirap. Why you come back to Medyo this? magkakaroon po tayo ng no. Ito pong mga sinasabi ko, kung babasahin po natin Did you itong also eat Proverbs 31, no, makikita po natin lahat 'yan diyan. No, sinabi po ito dito sa Proverbs 31. Hindi ko na po inasa-isa para hindi na po tayo humaba. Para hindi maging briefly na lang po yung mensahe. Kumbaga, mga highlight lang po ang inano ko. So sabi po dito, a godly mother, she loves unconditionally. So nakikita po natin sa mga pastora natin, no, kahit ilang beses kang magtalon-talon sa mga ministry, pag bumalik ka, tatanggapin ka nila. Walang problema. No, kahit malaman nila na magkasala ka, they are not into condemn you. Kung hindi, pagpe-pray ka pa. No, ito po yung mga karakter ng mga pastora na nakilala ko. Ito po yung mga karakter ng mga spiritual siblings na nakilala ko. No, wala kang maririnig ng masakit. Kay Ma'am meron. Si Ma'am didiretsuhin ka talaga niya. Hindi ka niya sasantuhin. Pero ipaparamdam naman niya sa'yo na kasama mo kaming lalaban. Hindi ka naman niya bibitawan. Kasi ang po kasi niya is hindi kanya hindi siya hindi para sa kanya yung magsalita siya ng magtitira siya didiretsuhin ka talaga niya pero kasama mo siya.
kasama mo siyang magjo-journey, kasama mo siya. Every time na kailangan mo ng kausap, tawagan mo, i-message mo. Kung gusto mo lang, di ba? Ganun po ang may spiritual mother. Pero masasaktan ka doon sa sasabihin niya. Pero hindi po para saktan ka. Para lang maintindihan mo na nagkakamali ka. Kasi may mga spiritual parents po na parang iko-comfort ka nila. Parang alam niyo po yung sinasabi nilang much better na you hurt me with the truth than comfort me with the lies. No? 'Di ba? Sa kanya po kasi gano'n. Nasaktan ka, okay lang. Ang importante narinig mo ang galing sa Lord. Tunay naman po. So, actually po kasama 'yon sa unconditional love. Kasi kung hindi ka niya mahal, hindi ka niya pakialaman. Kung hindi ka niya mahal, hindi ka niya sasabihan. No, ito po ay mga based on my experience. Nakikita ko, naririnig ko, no, na mga ganito ang nangyayari. May mga pastora din po na minsan siguro malumanay lang talaga silang magsalita. Ganyan, may mga instances na ayaw lang nila talagang saktan ka pa kasi nga nasasaktan ka na, no, instead ipagpe-pray ka naman nila. No, pero siya po iba talaga. Iba talaga siyang magpalaki. Kasi nakita niyo po ang laki ko ngayon. So, para po sa ating 'yun po yung mga character ng isang godly mother, 'no? Sabi nga sabi nga po dito um, sa verse 10 to 31, 'no? 'Pag po may time, 'pag po binasa niyo makikita niyo po lahat dito 'yan. Makikita niyo po lahat dito. Sabi niya, dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. Tingnan niyo po kung yung lahat ng nabanggit kanina ay taglay natin bilang isang godly mother, bilang isang God-fearing na mother, no? Tunay naman na yung gantimpala talaga is makakamtan natin sa Lord. Hindi po simple actually simple lang ang mga bagay na ito kung talagang tayo ay susunod sa Panginoon. Mahirap lang naman po sundin ang mga bagay tungkol sa Lord kapagka ay nasa kasalanan tayo, eh. 'No? Kapagka may inaano tayong bagay, parang may tinitira tayo para sa sarili natin. Pero kapagka tunay po tayo sumusunod sa Panginoon, napakadali lang po nila. 'No, wala pong mahirap kapag po tayo ay tunay na sumusunod. Sabi nga nila, ang hirap maging Kristiyano. Hindi po. Mahirap pong sumunod kapagka 'no, mas pinakikinggan natin yung sarili natin more than the Lord. So, ang application po natin sabi niya, lagi po nating ilalagay sa sarili natin. God created you intentionally as a woman of God. So, sobrang mahal tayo ng Panginoon, 'no? Kasi intentionally, ibig sabihin, talagang gagawin kita. Ito talaga ang gagawin mo. Ibig sabihin, special tayo sa Diyos. Kumbaga, meron tayong special task sa Panginoon. Meron tayong specific task sa Panginoon, no? At meron po tayong parang mas deeper, no? Mas deeper na responsibilities kaya tayo ng Panginoon. Yung panganganak pa nga lang po 'di ba? Yung panganganak pa lang sa atin manggagaling yung taong lalabas sa mundong ito. Yun po ay isang amazing na creation ng Lord, no? Kahit po tayo ng mga tao hindi natin maaarok. Paano niya naisip yung gano'n? 'Di ba? Sobrang amazing ng Panginoon. So, ayan po, napaka-short lang ang ating mensahe at nawa po may naitulong po ako doon sa identification ng isang realidad na buhay compare doon sa spiritual na buhay na atin pong tinatahak ngayon. Maraming salamat sa mga kapatid ko na narito. Thank you so much. Nawa po nakapagbigay linaw ako at nakapagbigay ako kahit konting ideya nung pagkakaroon po ng classification ng isang nanay. Ayan. Ipe-pray ko lang po, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Lord, sa wisdom na pinagkaloob mo. Nawa, Panginoon ko, anuman ang naibaba mo, Lord, na i-share ko sa aking mga kapatid naway tumimo sa kanilang mga puso. At nawa, Panginoon ko, kayo po ang parating mangusap sa bawat isa.
Ilagay niyo po sila doon sa mga bagay, Panginoon, na nais niyo po at nawa maintindihan naming lahat yung purpose namin, Panginoon, sa mundong ito. Maraming maraming salamat, Lord. Itinataas po kita sa aking buhay. At nawa, Panginoon po, kayo po ang patuloy na pumabay sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen po. Glory